dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin. Ano po, pero bago natin basahin yan, iinom muna tayo ulit ng tubig. So sabi dito mga kababayan sa next topic po natin, na pag-uusapan po natin, wait lang, tingnan ko lang. Sabi po dito mga kababayan sa next topic po na pag-uusapan po natin, kung makikita nyo po ayon po sa politiko, wala daw pong sweldo etong si Kiko Barsaga dahil suspended daw po ito mga kababayan ng 60 days. Ayon daw po sa ang dahilan ng pagkakasuspended po niya yung pagiging offensive mga kababayan sa mga social media posts po niya, yung mga panghihikayat po niya ng kaguluhan at mga kung ano-ano pa mga kalokohan na pinaggagawa po niya laban po sa gobyerno, especially yung personal na pag-atake po niya sa ating mahal na presidente. Pero hindi po yun yung pinagbatayan dyan. Ang pinagbatayan po dyan ay yung pagiging kongresista niya na siya pa ang pasimuno ng mga kaguluhan dito po sa ating bansa. So ayon po dito sa politiko, kung babasahin po natin yung nilalaman mga kababayan, sabi po dito, ito daw, the House of Representatives on Monday adopted the recommendation of the House Committee on Ethics and Privileges, tama ba? Privilege to suspend Cavite Representative Francisco Barsaga for 60 days over his social media posts na hindi kaaya-aya and unbecoming of a member of the chamber mga kababayan. Sabi pa dito, ito daw, the House voted, yung House of Representatives, yung mga kongresista, nagbutuhan at nakakuha po ng 249 over 5 mga kababayan. Ibig sabihin, 249 yung bumoto para masuspend itong si Kiko Barsaga at 5 po yung tumutol. At yung hindi bumoto or nag-abstain mga kababayan, 11 daw po. So ngayon, ibig sabihin, since marami ang pumabor, kaya po na-suspended, ito pong si Kiko Barsaga. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Before the voting, Ethics Committee Chairperson and Purpose Party List Representative J.C. Abalos reported to the plenary that the panel finds that Barsaga reckless, offensive, and irresponsible use of his social media platform tarnishes the name, integrity, and reputation of the House of Representatives. So yan po yung dahilan kung bakit mga kababayan na-suspend etong si Kiko Barsaga. Kasi alam naman po natin, kongresista po siya. At bilang kongresista, dapat pinapangalagaan mo ang tawag dito, ang Congress, ang pangalan ng Kongreso. Diba? Alam naman natin mga kababayan na kongresista po siya eh. Dapat umaakta po siya or gumagalaw siya ng pagiging isang personal. Diba? Professional. At hindi yung isip bata at parang may sapak yung utak. Dapat gumagalaw siya ng naaayon po sa kanyang propesyon, mga kababayan, bilang isang kongresista. Sabi pa dito, the committee finds Representative Kiko Barsaga of the 1st District of Cavite guilty of disorderly behavior and commends the imposition of the penalty 60 days suspension without salaries and allowances with a stern warning the repetition of similar misconduct will result in a more severe disciplinary action mga kababayan ayon po kay Abalos. So ngayon dapat may ganito din si Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Di ba dapat ganyan din? Si Senator Bato, dapat suspended na yan. I-suspended na yan si Senator Bato. Ito, list ko lang ng konti yung usapin. Dapat ganito rin mga kababayan sa Senado. Kapag hindi na tawag dito, hindi na pumapasok, dapat pag-usapan na po yan. Dapat magkaroon na ng isang komite mga kababayan na tatalakay po dyan. Dapat may mag-file na ng ethics complaint laban po kay Senator Bato kasi hindi na po siya epektibong senador. Dapat ganito din.
Kung isususpend, si Bato de la Rosa dapat wala din pong sahod at wala din pong allowances. Hindi yung absent na nga pero diretso pa rin ang pagsahod, mga kababayan. Eh ngayon, dito kay Kiko Barsaga, maliwanag naman po, mga kababayan, na wala po siyang sahod. Wala din siyang allowances. Dahil nga, yung mga ginawa po niya na pagsira sa imahe ng ng Kongreso, pagsira sa imahe ng presidente, paninira kung kani-kanino, mga kababayan, at pagpapakita na para bang may sapak sa utak, yan po ay hindi gawain ng isang matinong kongresista. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. The committee also recommended that the House direct Barsaga to remove the 24 social media posts at issue within 24 hours. Abalo said, the ruling should be a reminder to the House member to conduct in a manner that would reflect the dignity of our position in society in a public service, mga kababayan. Yan po yung sabi dito. Magsisilbing aral po yan, hindi lamang po kay Kiko Barsaga, kung hindi, mga kababayan, maging dun sa mga iba pa mga kongresista na nagbabalak na maging Kiko Barsaga. Na nagbabalak na sundan, mga kababayan, yung yapak nito pong si Kiko Barsaga. Kaya nga ako, sa totoo lang dapat yung mga bumabati ko sa gobyerno, yung mga yung mga nanghihikayat ng kaguluhan, kasi pagka nanghihikayat na ng kaguluhan, hindi naman po masasabi na yan, mga kababayan, malayang pamamahayag. Diba? Freedom of speech, mga kababayan. Hindi na yung masasabing ganun. Pag naghihikayat ka na ng kaguluhan, sedisyon na po yan. Lalo na at kung marami kang mapapapaniwala para sirain ang gobyerno ni PBBM, hindi na po makatarungan yan. Kaya dapat po talaga, yung mga ganitong klase, mga kababayan ng tao, dapat po tinatanggal po talaga sa kanyang posisyon. Dapat, mga kababayan, talaga hindi hinahayaan na manatili diyan po sa Kongreso. Kasi wala naman pong ginagawang tama. Maliwanag, mga kababayan, na ito pong si Kiko Barsaga, dapat nga hindi lang 60 days eh. Kung akong tatanungin, dapat talaga dismissal na yan kung meron lang na ganun sa Senado. Kung meron lang sa Kongreso. Kung meron din sa Senado, dapat dismissal na rin etong si Bato de la Rosa kasi hindi po kailangan ng Pilipinas yung mga walang silbi. To be honest, mga kababayan, hindi po kailangan ng Pinas yung mga politikong walang silbi at ang alam lang ay magnakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. Ang kailangan po ng Pilipinas yung mga politiko na handang tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin, yung mga politiko na handang gampanan yung mga tungkulin na sinumpaan po nila sa Pilipinas. Diba? Kaya nga sila iniluklok ng taong bayan para magtrabaho. Hindi sumahod at hindi magtrabaho. Diba? Ganun katindi, mga kababayan, yung mga kaalyado ni Digonggong. Pansinin nyo, sunod-sunod na kamalasan yung nangyayari ngayon kay Kiko Barsaga kasi nga, mas pinili niya maging attack dog ng mga Duterte, di umano, kaysa gampanan yung tungkulin niya bilang representative ng kanyang distrito. Baka nga yung kanyang distrito hindi niya pa naayos, mga kababayan, pero dire-diretso yung mga pag-atake po niya sa gobyerno ni PBBM. Hindi na po maayos yan kapag kaganyan. Dapat talaga tanggalin na po yan at palitan ng matinong-tinong congressman. Diba? Okay lang naman, mga kababayan, na matanggal dyan sa kanyang distrito itong si Kiko Barsaga dahil alam naman po natin na mayroon pong caretaker na congressman na tatayo po dyan. Ako naniniwala ako may ganon. Kaya dapat talaga, hindi lang 60 days yung suspension po niya. Dapat talaga tanggalin na po sa pagiging kongresista ito pong taong ito kasi hindi po gawain ng kongresista ang maghikayat ng kaguluhan at iwanan yung mga tao sa gitna ng rally, mga kababayan, at ang katuwiran naglalaro ng computer game. Hindi po gawain yan ng matinong kongresista. Pero maganda po dito, mga kababayan, wala po siyang sweldo at wala po siyang allowance, tapos 60 days pa po siya na suspended. So kayo, mga kababayan, kung kayong tatanungin sa inyong palagay, nararapat ba kay Kiko Barsaga na ganito po yung kahantungan ng kanyang political career? Dapat ba na sa inyong pananaw,
natanggalin na lamang itong si Kiko Barsaga. Kulang pa itong 60 days mga kababayan na ito na parusa kay Kiko Barsaga dahil nga siya po mga kababayan ay isa pong di umano, bukod sa kurap na nga, talagang masasabi po natin na pasimuno ng kaguluhan dito po sa ating bansa. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa topic na yan